7 ang sugatan sa sunog sa Barangay Santa Ana sa Pateros kaninang madaling araw. 16 na pamilya ang nawalan ng tirahan. May unang balita si EJ Gomez. Ginising ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay Santa Ana sa Pateros mag-aalas 12 ng hating gabi. Agad itong itinaas sa unang alarma. Nagpahirap sa mga bumbero ang masisikip na daan. Kahit pa paano pa rin, dyan yung bumbero, pre. Ang naging challenge lang po natin dito, ma'am, ay medyo madilim ang daan, ma'am, at mas makipot po ang daan, ma'am. At saka yung mga kabahayan po ay gawa po sa light materials po. Kinailangan pumasok ng mga bumbero sa mga katabing daan para mabugahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Ilan sa kanila umakyat din sa mga bubong. Ayon sa Bureau of Fire Protection at Pateros LGU, 16 na pamilya o mahigit 40 individual ang apektado ng sunog, kabilang ang pamilya Santualia na mahigit 3 dekada na raw naninirahan sa mga nawala ng bahay. Nakarinig daw sila ng tila pagsabog bago ang sunog. Nakita ko po may umiilaw po sa third floor. Kala ko po may fireworks lang po. Tapos pagtingin ko po may sunog na po. Bumaba po kaagad para gisingin lahat ng tao. Sobrang hirap po kasi wala na po kami makita doon. Puro usok na po. Wala po talaga naisalba. Nung nakalabas kami, babalik sana ako para makasalba kahit konti man lang. Kahit yung mga papeles. Wala na. Hindi na ako pinayagan. Niyakap na ako ng anak kong bunso eh. Hindi ko alam kung paano kami babangon. Hindi ko alam saan kami magsisimula ngayon. Ilang alagang hayop naman ang ligtas na nailikas. Ayon sa Pateros LGU, 7 residente ang naitalang sugatan. Minor injuries lang naman ito. Merong 4 na napaso, first degree burns. Merong 2 na tumaas lang yung blood pressure at merong 1 bata na nahirapang huminga. Sa katabing eskwelahan, pansamantalang nananatili ang mga apektadong residente ayon sa Pateros LGU. Mahigit 60 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde sa sunog na tuluyang naapula kaninang 12:47 a.m. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog, pati na ang kabuang pinsalang dulot nito. Ito ang unang balita. EJ Gomez, GMA News.